Welcome po mga kakuya ko lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kuya. So napakatindi ang ating talakayin po mga kakuya na mayroon tayo sa social media na namatay dahil nga sa addiction. No? May kaugnayan ba ito sa addiction ng sugal o addiction sa online gaming po mga kuya. Kaya nga ang ating mga anak, bantayan natin po mga kakuya kung may talagang na humalig sila sa social media lalo na po sa paglalaro ng online gaming po mga kakuya. So pagkagano sa online games at online sugal ay maaring tingnan sa iba't ibang bahagi ng pananaw ng psikolohikal at spiritual at moral po mga kakuya. Una, ang psikolohikal at social na aspeto. No, sa pananaw ng psikolohikal ang pagkaganon sa online game at online sugal ay may kaugnayan sa dopamine, ang pleasure o chemical ng utak kapag ang isang tao ay patuloy na naghahanap ng kasiyahan sa paglalaro o pagsusugal. Maaaring maging cycle ito ng adiksyon na mahirap putulin. Maaari itong humantong sa negatibong epekto sa buhay tulad ng pagkawala ng oras sa pamilya, trabaho at personal na responsibilidad po mga kakuya. No? So talagang dapat natin tingnan ang ating mga anak, no, kung sila ay naging mayroon ba silang pinakabisihan at kapag sila ay naging mayroon ba nagkaroon silang addiction lalo na po sa online gaming po mga kakuya. So mayroon na tayong patunay sa pamagitan nito, marami na talaga nagkaroon ng sakit po mga kakuya dahil dito sa online gamings na ito po mga kakuya. No? So ang ikalawa, spiritual na pananaw na ito ay tinatawag na mga kakuya na demonic attack po mga kakuya. So ano ba yung demonic attack po mga kakuya? Ang demonic attack po mga kakuya, yung bang naging addiction ng mga bagay at ito ay nagpapalayo na sa ating Diyos po mga kuya. For example na lang yung online gaming. No, dati ka ay nagsisimba, dati ka ay nagro-rosary dahil sa pamagitan nga ng online gaming ito at nahumaling ka at naging addiction mo na talaga ito at natigil na lahat. No? Ibig sabihin, ito ang kapag pupasok lang itong addiction na ito at nagpapalayo at ito ay tinatawag na demonic attack kapag ikaw ay nailayo ka na ng diablo sa Diyos po mga kakuya. So sa pananaw ng pananampalatayang Kristiyano sa iba't ibang espiritual na paniniwala, ang mga bagay na humahadlang sa isang tao na namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay maaring isalang-alang na atake ng kasamaan, hindi nangahulugan na literal na sinapian ng demonyo ang isang taong nalulong sa gaming o sugal, pero maaring itong isang anyo ng tukso o pagkaalipin sa makamundong bagay po mga kakuya. So therefore, namuhay tayo na makamundong bagay po mga kakuya. No? Ito ay tukso para sa atin po mga kakuya, na ito ay tukso na nagpapalayo nga sa atin Diyos po mga kakuya. No? Isa itong demonic attack para sa atin po mga kakuya. No? Sa Biblia, maraming babala tungkol sa pagiging alipin ng kasalanan at makamundong pagnanasa po mga kakuya. So ayon po dito sa 1 Corinto 6 verse 12, lahat ng bagay pinapahintulot sa akin, ngunit hindi lahat ay nakakatulong. Lahat ng bagay ay ipinahintulot sa akin, ngunit hindi ako magpapailalim sa kapangyarihan ng anuman. So yan po, ayon po yan sa 1 Corinto 6 verse 12. Ano naman dito sa 1 Pedro 5 verse 8 po mga kakuya? Maging mapagmatsyag kayo at magbantay. Ang diablo na inyong kaaway ay parang liyong gumagala at naghahanap ng masisila po mga kakuya. So therefore, ang demonyo talaga ay nandito lang sa ating paligid po mga kakuya, no? Na talagang naghahanap siya na masisiba. Kaya nga, kapag ang isang tao naging addiksyonan niya ng isang online, doon papasok ang diablo po mga kakuya. Habang naglalaro, habang naging addiction mo na yan dati, ay patesting-testing ka lang at laro ka lang hanggang sa papasukan ng diablo yan, hanggang sa maging addiction ka na dyan po mga kakuya. Hindi ka na makawala hanggang sa nagkaroon ka na ng sakit at nagkaroon ka na ng komplikasyon sa iyong katawan dahil nga sa sobrang puyat at sa sobrang pagod mo, hanggang sa napasukan ka na ng virus, hanggang sa tinamaan ka na ng malubhang sakit po mga kakuya. Yan ay tanda ng atake ng diablo po sa atin po mga kakuya. No? Kung ang online games o sugal ay nagiging hadlang sa relasyon ng isang tao sa Diyos, ay maaaring tingnan ito bilang spiritual na labanan po mga kakuya. Ang pangatlo, paano malabanan ang
pagkaganon, no? So, kung ang isang tao ay nahumaling na sa online games o online sugal, mahalaga ito na. So, paano daw labanan po mga kakuya ang mga ganitong problema na ang mga tao ay nanulong na sa sugal o nanulong na sa online games? Ano bang dapat? Karamihan kasi sa atin ngayon, kapag ang isang anak ay nanulong na sa online gaming, pinapalo po mga kakuya, no? So pinapalo at binubugbog pong iba karamihan, no? At sinisigawan, at wag yan dapat daw nating gawin po mga kakuya, no? Dapat maging awareness po tayo dyan sa ating gawin po mga kakuya, na dapat hindi natin yan pwede gawin sa ating mga anak o pamangkin o sino mayan nalulong ating kilala na nalulong sa ganitong mga addiction po mga kakuya, no? Una, ano dapat natin gawin? Una, maging aware sa problema. Aminin kung ito ay nakakasira na sa buhay, no? Pangalawa, palitan ng mas makabuluhang gawain. Halimbawa, maghanap ng bagong hobby o mag-ehersisyo o maglaan ng oras sa pamilya. For example, nalulung ka at ganun ang ginawa ko po mga kakuya. Dati po ay nalulung po ako sa sigarilyo, pinalitan ko ito ng maging hobby. Nung una, nagja-jogging pa ako. No, nagja-jogging pa ako nung una po mga kakuya. Ang pangalawa, nung napagod ako sa sobrang busy na sa trabaho ko, at pinalitan ko na ito mas madali. No, pinalitan ko ito ng nagbabasa ng Biblia. Kaya nandito ako ngayon sa harapan ninyo, nagtutok na, no, na talagang napakaswerte at napaka-bless po natin mga kuya. Nagtutok na ako sa iyo at araw-araw ako nakikinig salita ng Diyos, at nawala, higit sa lahat po mga kuya, naging 4 years na po tayo quit smoke po mga kakuya. Yan lang po mga example po mga kakuya kapag mayroon na tayong bad habit sa ating mga sarili po mga kakuya. Yan kasi ang tanda na nagpapalayo sa ating Diyos po mga yan. Ang tanda ng tukso, at yan po ay talagang tukso ng dyablo para sa atin. Dapat natin yan labanan po mga kakuya. So ang ikatlo, no, lumapit sa Diyos, manalangin at humingi ng tulong sa pamagitan ng pananampalataya. So therefore, kung kapag namin nakaranas tayo ng maging addiction, at tandaan natin, manalangin at humingi ng tulong sa Diyos po mga kakuya sa pamagitan ng pananampalataya Kristiyano po mga kakuya. Ang pang-apat, no, ito ang pinaka-importante po mga kakuya, no, humingi ng suporta mula sa pamilya, kaibigan o profesional na tagapayo kung kinakailangan po mga kakuya. So kailangan mo dito ang mga kaibigan mo. Kung ikaw ay nalulong sa online gaming o nalulong ka sa online sugal, hindi mo kailangan dito ang kaibigan mo manunugal din po mga kakuya. Hindi rin mo kailangan dito ang mga kaibigan mo na nalulong din sa sugal po mga kakuya, no? So dito po mga kakuya, kailangan mo dito ang kaibigan mo ito na nagbahagi ng salita ng Diyos, at ito ay mga na talagang nag-aaral ng Biblia. Dapat yan ang lapitan mo mga kakuya. Ibig sabihin, lumapit ka tayo sa mga pari, no, at sa mga lingkod ng inyong simbahan, no, mga kakuya, sapagkat sila yan ay dapat nating, for example lang, dapat natin ang mga una nating lapitan po mga kakuya. So therefore, bago sila, dapat unahin natin ang ating pamilya. For example, kung binata pa tayo, unahin natin ang ating mga magulang, ating mga tatay at nanay, kapatid po mga kakuya. So isasabihin natin, huwag tayong mahiya, no? Kapag nahiya tayo, ay talagang manatili tayo dyan sa maging addiction, at wala talagang maipapayo na maganda, dahil nga hindi mo sinasabi na naging addiction ka na pala dyan po mga kapatid. So therefore, lapitan mo ang Diyos, manalangin, at ang ikalawa, lumapit ka sa ating mga kaibigan, no, at lalo na sa ating pamilya, higit sa lahat, at lumapit din tayo sa ating mga kaparian at naglilingkod sa ating inang simbahan po mga kakuyan po. Ang ibig sabihin, humingi ng suporta po mga kakuya. Ano pang conclusion dito? Hindi natin masasabi ng lahat ng online games ay sugal, ay direktang demonic attack, no? So hindi sinasabi na lahat ay demonic attack, pero kung ito ay nagdudulot nga ng pagkawasak ng buhay ng isang tao at naglalayo sa kanya, sa Diyos. For example na lang, na online gaming tayo, at dati tayo nagsisimba, at dati tayo nagpipray ng banal na rosary, at dati tayo ay natutulog sa tamang oras, at sa dati ay talagang mayroon tayong time sa ating pamilya. Yan po ay
Kapag lahat lang yan ay nawala dahil sa online game, yan po ay tanda ng demonic attack po sa ating mga kapatid. Hindi alam ng demonyo ang ating kahinaan. Kaya nga, yan ay maging hanggang sa masira nating buhay, hanggang sa ang iba nga nagpakamatay at tumalon dahil sa depression po mga kakuya, no? So pag-ingatan po natin po mga kakuya, no? Yan po kasi ang Diablo kasi yan ang kalaban natin dito sa mundong ibabaw mo mga kakuya, no? Tingnan natin ito bilang isang anyo ng espiritual na tukso sa pananampalataya. Solusyon ay ang tamang disiplina, pananampalataya at pagsisikap na bumalik sa tamang landas po mga kakuya. So, tandaan natin, curse, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po, mga kakuya, no? So, ano ang tamang dapat gawin ang taong may addiction, lalo na sa online gaming po, mga kakuya? So, ang tamang gawin para sa taong may addiction sa online game ay nakasalalay sa antas ng kanyang pagkaganon, at narito ang ilang hakbang upang matulungan siya at matulungan natin siya po mga kakuya. Una, ang pagkilala sa problema. Dapat alamin natin kung ano bang nakasintro, anong bang pinaka-sentro ng kanyang problema mga kakuya. So, unang hakbang ay ang pagtanggap na may problema. Kausapin siya ng mahinahon, ipaliwanag ang negatibong epekto ng kanyang labis ng paglalaro sa kanyang buhay. Halimbawa, adiksyon, edukasyon, trabaho, o relasyon po mga kakuya, no? So kausapin siya, hindi natin pwede pagalitan dahil nga naging addiction o biktima na nga siya ng Diablo po mga kakuya. Hindi natin siya pwede pagalitan at mumurahin, maling disiplina po yon. So ang sabi dito, pagkikilala sa problema, ang pagtanggap na may problema, kausapin siya na mahinahon, tanda na, kausapin ng mahinahon at ipaliwanag negatibong epekto ng kanyang labis na paglalaro sa kanyang buhay. No, halimbawa, edukasyon, trabaho man yan, relasyon, o tawag nito ang addiction sa paglalaro. No? So, iwasan ang pagsigaw o pagbibigay ng mga matitinding parusa dahil maaring lalo siyang lumayo at himagsik po mga kakuya, no? So talaga iwasan daw natin yan na makarinig sa negatibo pagdating sa ating, lalo na po sa ating pamilya po mga kakuya. Ikalawa, magtakda ng mga limitasyon, no? Ay paunawa na hindi masama ang paglalaro, no? Tandaan natin, hindi masama ang paglalaro, pero kailangan na may oras at disiplina. So sabihin daw natin diyan sa biktima, hindi masama ang paglaro kung kailangan lang may disiplina at may oras sa paglalaro po mga kakuya. No, ang ikalawa, magsimula na sa time o management po, mga tulad ng paglalaro lamang sa loob ng 1 o 2 oras kada araw o pagtutok muna sa mga responsibilidad bago maglalaro. So ibig sabihin, unahin muna ang mga trabaho sa bahay, unahin muna ang mga assignment kung ikaw ay estudyante, unahin ang lahat ng mga bagay bago ang laro. So yan po daw ang tama ng disiplina po mga kuya sa mga taong may addiction sa pagdating sa online gaming po mga kakuya. Ang ikatlo, no, hihikayatin ang mas makabuluhang gawain. Ito na, tulungan siyang maghanap ng bagong hobby tulad ng sports, music, at arts po mga kakuya, jogging at marami pang iba, at Bible sharing po mga kakuya. Yan po ang tamang sabi ko sa inyo, yan ang tamang disiplina at hikayatin natin na makabuluhang gawain. Hindi lang siya nakalulong doon sa online gaming o online sugal po mga kakuya. Ang ikalawa, hikayatin siyang makihabilo sa taong mundo sa pamagitan ng social activities at family bonding, no? So talagang hikayatin din siya kung may mga family bonding para makausap at makasama ang buong pamilya po mga kakuya. Yan po ang tamang diskarte po mga kuya. Ang ikatlo, kung mahilig siya sa online game, maaring ipalit ang educational game o game development upang maging produktibo ang interest niya po mga kakuya. So, ang online game, pwede pala siya gagamitin sa, for example na lamang, mahilig siya talaga sa online, pwede siya i-translate sa educational, no? Pwede siya magawa ng superbook, no? Dahil nga online gaming siya, no? Pwede siya gumawa ng superbook ng mga kantons na nagpapahiwatig sa kwento ng ating Panginoong Heso Kristo po mga kakuya. So, yan ang tamang diskarte dahil nga nahilig sa social media,
at hikayatin natin siya na gumawa ng social media na dahil nga sa sobrang hilig sa laro ay pwede siya gumawa ng mga activities na nagpapalapit sa Diyos at nagpaalala sa Kanya lalo na po ang buhay ng ating Panginoong Heso Kristo po mga kakuya. So ang pang-apat, alamin ang dahilan ng pagkagamo, no? So ang kanyang pagka-addiction, baka may emotional siyang mental health, no? Na issue kaya siya na lumubog sa mga gaming po mga kakuya. So tandaan po natin, dapat tandaan din natin ang tao na yun, baka mayroon siyang mental health na dati na siyang ganon at nanghihina yung mental health niya at nalulong na sa sinundan pa ng kanyang pagka-addiction sa online gaming. Kaya ang resulta, ito ang mangyayari. Maaring stress, anxiety, depression o kawalan ng self-confidence ang nagtutulak sa kanya upang tumakas sa realidad. Kaya nga, mayroon din ganyan po mga kaya. Ang iba nga, tumatalo na lang sa tulay po mga kakuya. Kaya nga, talagang yan po ay demonic attack po talaga sa atin po mga kakuya. Tandaan mo, ang walang self-confidence po mga kakuya, yan po ay tanim na mga jablo sa atin po mga kakuya. Anxiety, depression, yan ay mga demonic attack talaga sa atin yan mga kakuya. Ang pangatlo, makakatulong ang pagpapayo o ito'y tinatawag na counseling po mga kuya kung kailangan dito ng mga spiritual leader katulad ng mga pari. Higit sa lahat, ang pangalawa, ang ating mga magulang. Dapat may spiritual counseling po tayo mga kakuya. Panglima, gabay spiritual at moral. Ay pinaalala ng halaga ang self-control at tamang paggamit ng oras ayon sa mga aral ng pananampalataya po mga kakuya. No? At himukin siyang maglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagdalo ng spiritual activities. Ano ba yung pagdalo ng spiritual activities po mga kakuya? Katulad ng mga seminar, katulad ng mga CFD, may seminar, catechism, Bible sharing, po mga kakuya. Yan po yung mga activities na spiritual na activities po mga kakuya upang lumalakas ang kanyang panloob na control po mga kuya. Maaring ipakita ng masamang epekto ng sobrang gaming hindi lamang sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin ang kanyang spiritual na buhay po mga kakuya. No? So ang pang-anim, humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan talaga po mga kuya. Una, kung maalala na ang addiction at hindi na siya nakakapag-function ng maayos, maaring kailanganin ang tulong ng psychologist at therapist po mga kuya. Ikalawa, may mga espesyal na programa para sa gaming addiction gaya ng behavioral therapy at support group. Katulad na lamang sa mga tinatayo ng ating gobyerno, pwede siya ipasok po mga kuya. No, yan tinatawag na behavioral therapy at support grupo mga kuya. So ano ba ang conclusion nito? Ang paglalaro ng online game ay hindi masama kung may tamang limitasyon. Ngunit kung naging addiction na nga ito, ay kinakailangan tulungan na ang tao na magkaroon ng balance sa kanyang buhay. Mahalaga ang pag-uunawa, gabay at suporta ng pamilya at kaibigan upang matulungan siyang makalaya mula sa labis ng pagkahumaling sa online gamings po mga kakuya. So nakita niyo po mga kuya sa ating video na ito ay talagang pinapalabas ito sa Channel 7 na talaga dahil nga sa magdamagan kung napakinggan nyo ang kwento ng kaniyang malapit sa buhay no mga kakuyan, talagang galit siya kapag kinuha ang kanyang cellphone. Talagang naging puyat at talagang sobrang puyat na siya dahil nga sa online gaming. Kaya nakapasok yung sakit at hanggang sa nawalan siya ng talagang humina niya yung kanyang katawan po mga kuya dahil nga sa sobrang puyat na dahil nga sa online gaming. Kaya nga ito ay nagdudulot nga mga kakuya kapag sobra talaga masama. So God bless, ingat po tayo palagi. Tandaan po natin mga kakuya, talaga palagi natin ingatan ang ating sarili lalo na po sa ating spiritual life po mga kuya. So God bless at maraming salamat at nawa itong basic catechism lang natin po mga kakuya at nagbibigay sa atin ng educational o nagbibigay sa atin ng paalala na talagang kapag sobra ay masama po mga kapatid.